Mga kabalik, mga ka-mind chief, sa dami ng exposed na korupsyon, flood control scam, budget insertions, hospital budget cuts, pati yung mga out of delikadesa na hindi naman pala delikadesa, tanong natin ngayon, ano ba ang magagawa ng ordinaryong Pilipino sa barangay level para bantayan ang proyekto? Alam nyo kasi kung puro reklamo lang, walang mangyayari. Pero kung may sistema tayong sinusunod, kahit ordinaryong tao ka, may laban ka sa kurap. Today gagawa tayo ng malinaw, simple, pangmasa guide ba? Barangay Citizen Monitoring System. Mga kabalik, ito ang mga proyekto na pwede nating bantayan. Una, infra projects gaya ng kalsada, drainage, waiting sheds, multipurpose halls, basketball court, street light. Pangalawa, social services, livelihood fund, health supplies, medical assistance, senior PWD benefits. Pangatlo, yung procurement. Sino kontraktor? Magkano ang material? Original versus actual specs. Tandaan nyo, basta gumastos ang gobyerno, pera natin yan. May karapatan tayong makita. Lahat ng public project required na may signboard. Doon nakasulat yung pangalan ng project, budget amount, contractor, timeline, implementing agency. Kung walang signboard, tandaan nyo mga kabalik, mga ka-mind shift, red flag agad. Sabihin mo sa barangay, boss, bakit parang walang signboard? Pera ng bayan yan eh. Wala silang dahilan para tumanggi. Kung nakalagay, road concreting 2.5 million, pero barangay road lang na 2 poste ang haba, mga kabalik, mga ka-mind chief, hindi kailangan maging engineer dito. Kung feeling mo overpriced, check mo sa Google ang standard cost per meter. Makikita mo agad kung may mali. At kung ang signboard nakalagay project duration 120 days, pero lumampas na ng 1 taon at kalahati, hindi mo kailangan ng diploma para makita na. Hindi ito normal. Kaya mo yan i-post sa barangay, group chat, FB page o i-report sa COA hotline. Alam nyo, simpleng cellphone lang, picture ng signboard, picture ng actual project, picture ng quality ng semento, picture kung half-baked ang trabaho. Kapag may ebidensya ka, hindi ka pwedeng ibuli. Ang ebidensya, mas malakas pa sa abogado ng politiko. Ito ang pinakaayaw ibigay ng mga tiwaling opisyal. Pero tandaan mo, public document ang program of work o POW. Hindi nila pwedeng itago. Sa POW makikita mo gaano kakapal ang semento, gaano kahaba, gaano kalawak, ilan ang materyales, ano ang exact quantities. Kung nakalagay sa POW thickness is 6 inches, pero sa actually 2 inches lang, hindi mo kailangan maging engineer. Ang tawag dyan, magic show ng budget. Ito na ang pinaka-importante, ang step by step. Number 1, basahin ang sukat ng POW. Number 2, i-measure nyo ng tape measure. Number 3, ihambing sa actual. Number 4, kung may discrepancy, tandaan nyo corruption na yan. Di mo kailangan maging expert. Kailangan mo lang ng meter tape at konting tapang. Hindi kailangan ng formal na organization. 3 hanggang 5 tao, sapat na. Isang taga-picture, isang taga-basa ng POW, isang taga-measure, at isang taga-report. Gawin nyo to after work or weekend. Hindi kailangan araw-araw. Ang mahalaga, ang mata ang taong bayan. Kapag may nakita kayong mali, Barangay Hall first step, Municipal Engineer Office o COA Commission on Audit, may hotline at online complaint portal, DILG Complaint Center o sa local media and citizen journalist or dito sa Shift Network. Sila may pondo para maayos yan. Hindi ikaw ang may utang na loob. Sila ang may obligasyon. Ito ang real talk. May mga opisyal na ayaw ng tanong. Kapag nagtanong ka, parang ikaw pa masama. Pero tandaan, karapatan mo ang tanungin ang gobyerno. Hindi nila pwedeng pagbawalan. Kung sinabihan ka ng, ano nga ba, pakailamero ka? Ang sagot, hindi ako pakailamero. Taxpayer ako. At kung sinabihan ka ng, bakit ka nag-iimbestiga? Sagot mo, kasi trabaho nyo dapat ginagawa nyo. Pero kami ang nagbabantay para sigurado. Mga kabalik, mga ka-mind shift, kung hindi tayo gagalaw sa barangay level, tuloy ang overpriced, tuloy ang substandard, tuloy ang baha, tuloy ang kakulangan sa gamot, tuloy ang paghihirap,
tuloy ang pagyaman ng iilan. Ang tanong, handa ka bang maging tahimik na taxpayer o magiging active na citizen ka? Hindi mo kailangan maging abogado, hindi mo kailangan maging engineer, hindi mo kailangan maging politiko. Ang kailangan mo lang, tapang, cellphone, meter tape at pagmamahal sa bayan. Mga kabalik, mga ka-Mind Shift, sa next episode ituturo ko naman paano kumuha ng dokumento sa LGU, FOI, Request for Public Records, at paano gawin ng hindi ka pwedeng pagtabuyan. Ito na ang panahon, hindi natin hihintayin ng gobyerno. Tayo ang gagalaw, tayo ang magbabantay, tayo ang Pilipinas. Truth in motion, minds aligned across park packs, social streams in time.